Halos walang naging gana ang buong pamilya na kumain ng sumapit ang hapunan, ni hindi nila halos malunok ang kanilang pagkain na nasa bibig at inilagay sa kanilang mga plato. Hulog ang kanilang isipan sa suliraning iyon ng panganin ng kanilang pamilya. Mabilis din natapos ang kanilang dinner. Umuwi na rin kaagad sina Nick at Krisa sa kadahilan ng may kailangan pa silang pag-usapang mag-asawa nang sila lang. Nagmukmuk naman si Nati sa kanyang silid kasamang anak matapos noon naghahanap ng makakausap tungkol sa kanilang negosyo at sa krisis na kinakaharap ng kanilang pamilya. Pati nga yata ang law firm ng kapatid ay gustong ipahawak sa kanila. Ano bang malay nilang dalawa doon ng kanyang hipag? Isiniksik na lang niya sa kanyang isipan na kung sakali man, may tutulong nga naman sa kanila ni Kriza. Gagabay upang magawa nila ng maayos ang kanilang trabaho na pag-aalaga sa kumpanya nila doon. Ilang minuto niyang tinitigan ang number ni Gaston. Matanda na ito sa larangan ng negosyo at gusto niya na sanang magtanong. Ito ang pinakauna sa choices niya. Wala lang, halata na kasing batikan ito pagdating sa bagay na yon kung kaya naman marami na itong alam. Saka yun ang palagi nitong priority noon pa man. Naipilig niyang ulo, hindi sang-ayon sa tumatakbo sa isipan niya. Baka biguin lang siya nito at hindi sagutin ang kanyang tawag. Sa bandang huli si Peter ang kanyang tinawagan upang hinga ng kanyang opinyon. Bakit? Ano nangyari sa kapatid mo? Hindi ba at siya naman ang humahawak ng mga yon? Bakit ililipat? Otomatikong umikot ang kanyang mga mata sa ere. Tsismoso nga palang kaibigan na nais alam ang lahat. Paniguradong kung si Gaston ang pinagtanungan niya, hindi ito magtatanong ng ganon. Iisipin nito na interesado lang siyang matuto, kaya nagtatanong. Ganon ang kaibahan ng dalawang lalaki. Kinailangan tuloy niyang sabihin ang tungkol sa paglilipat pansamantala ng negosyo sa pangangalaga ni Krisa at nais ng kanyang pamilya na tumulong siya. Yun ang sinabi niya kaya naman ngayon na hindi niya alam kung anong kanyang irarason. Nang tanungin ito kung anong dahilan ng kapatid niya kung bakit gagawin ang bagay na yon. Wala siyang plano na sabihin na may sakit ang kapatid bilang respeto na rin sa kanyang kuya Nick. Peter, can you keep a secret? Baka kapag sinabi ko sa'yo to, bigla mong ikalat sa madlang mga tao. Umalakhak sa kabilang linya si Peter sa tinura niyang yon. Malaki pa rin pala talagang duda nito sa kanya. Mapapatay talaga kita oras na ilabas mong balitang ito sa iba. Hindi pwede na malaman ng lahat yon. Dahil confidential, kung may maglalabas man si Kuya Nick lang ang may karapatan na gawin ng bagay na to. Naku, baka tirisin niya tayong pareho kapag nalaman niyang ako ang nagsabi sa'yo at ikinalat mo. Oo na, sa tingin mo ba sisirain kong tiwalang ibinigay mo sa akin ngayon? Hirap kayang kunin. So, anong problema Natalia Bentacourt? Sabihin mo sa akin ang maunawaan ko kung bakit ka nagtatanong. Tuluyang sinabi ni Nati ang tungkol sa sakit ng kanyang kapatid. Pahapyaw lang naman yon. Batid niyang lalabas naman yon sa media, kaya lang anumang oras dahil malamang mapapabalitang ililipat ang mamamahala. May pakpak pa naman ang balita. Ayaw niya lang talaga na sa kanya mismo manggaling ang bagay na yon. Ito dapat ang mag-a-announce noon kung sakali lang na gusto niyang ipabatid ito sa lahat. At hindi siya kumbinsido na ipangalandakan yun ni Nick dahil baka yun ang rason para atakihin siya ng mga naging kalaban niya. Sa korte noon at the same time ay sa mga negosyo niyang hinahawakan. Ano? May sakit siya? Bakit naman siya magkakasakit? Sinati naman ang natawa sa reaksyon ni Peter na para bang walang karapatan ng kapatid niya na magsabi na may masakit sa kanya. Minsan talaga biglang nalulutang at nawawalang utak ni Peter. Oo, ano ka ba? He's a human being too, Peter. Hindi naman gawa sa bakal ang kapatid ko, kaya malamang may chance na mangyari yon. Pero naniniwala akong gagaling siya. Medyo OA lang ang reaksyon niya doon. Bahagyang natahimik si Peter sa kabilang linya. Actually, hindi siya pagiging OA yon, Nati. Pagiging responsabling asawa at amang ginagawa niya ngayon. Ang talino talaga ng kapatid mo. Believe pa rin ako sa kanya. What do you mean? Maagang inihahanda lang ng kapatid mong kanyang asawa sa mas worst na maaring mangyari sa kanya. Hindi ko sinasabi na delikadong lagay niya kung na-detect naman kaagad ng doktor. Pero saludo ako sa desisyon niya. Tama yun, ganun dapat para kung sakaling ay safe ng future ng mag-ina niya.
Gago ba siya? May stress ang asawa niya. Buntis pa naman sa second child nila. Kung kailan pa talaga buntis, may ganito na namang pagsubok sila. Naku, kung alam mo lang kung paano ma-stress yun. Alam ko, nakalimutan mo yata kung sino ako. Siguradong naisip na yun ni Attorney Bentacourt at ng mga magulang mo. Kaya nga inuutusan kanya na tulungan mo siya. Kung ako sa'yo, susundin ko na lang sila. May trabaho ako saka anong alam ko doon. Hindi naman ako business-minded na kagaya nila. Ibang gusto kong gawin. Malayong malayo sa negosyong tinatahak ni Kuya Nick. Naku, ang hirap kaya. Papasahurin ka naman siguro nila, hindi ba? Saka anong wala kang alam? Businessman ang ama ng anak mo. Bakit hindi ka humingi ng gabay sa kanya? Hindi ka naman siguro tatanggihan ng Governor Barcelo na yon? Na-realize ni Peter na mahihirapan siyang talunin ang gobernador sa puso ni Nati. Kung kaya naman napagpalagay niya na what if, tulungan na lang niya silang mabuo. Papahalagahan na lang niya ang pagiging magkaibigan nila at maghihintay na lang ng tamang babae na dumating sa kanyang buhay. Ganun na lang. I am sure, willing na willing yun na tulungan ka. Ayaw mo nun? Isang bala, dalawa ang biktima. Matututo ka ng negosyo sa kanya't mapapalapit pa kayo sa bawat isa. Malay mo, ito nang magiging daan ninyo para muli ang pagkakalapit. Ayaw mo bang magkaroon ng buong pamilyang anak mo? Actually, 3 biktima yun sa isang bala, Natalia. Kasiyahan ng anak mo dahil mabubuo kayo. Matututo ka't mapapalapit din kayo nito. Napaawang ng labi ni Nati sa brilliant idea ni Peter. Hindi siya makapaniwala lalo na't may gusto raw ito sa kanya. Sabi na nga ba niya, ine-etchos lang siya. Buti na lang hindi siya bumigay sa lalaki. Inaasar mo ba ako, Peter Balboa? Bumunghalit na ng tawa si Peter. Alam niyang yun ang magiging reaksyon ni Nati. Hanggang sa mga sandaling yun, hindi niya pa rin alam kung bakit sila hindi nag-commit sa bawat isa ganong may anak sila. Tuwing bubuksan niya ang topic, madalas na iniiba kaagad ni Nati ang daloy ng kanilang usapan. Hindi niya na to ipinipilit. Naniniwala siyang isang araw ay malalaman niya rin ang tungkol sa bagay na itinatago ng babae. Hindi kita inaasar, Nati. Nagsasabi lang naman ako ng katotohanan. Tinapos na ni Nati ang pakikipag-usap kay Peter dahil pakiramdam niya ay wala naman siyang matinong nakukuha sa kanyang payo at mga suggestions. Gagamitin kong advantage ang sitwasyon ni Kuya Nick para mapalapit sa kanya? Siya nga mismo yung dumidistansya sa aming mag-ina. No way! May nangyari na naman nga sa amin tapos ngayon parang baliwala lang din ang lahat. Dabog niya nang maisip na naman ang ginagawa sa kanila ni Gaston ngayon. Mabilis na lumipas ang ilang mga araw na parabang palagi nagmamadali. Natagpuan na naman ni Nati ang kanyang sarili na nasa study room ng ama sa kanilang mansyon ng umagang yon. Kaharap sina Krisa at Nick na animoy may napaka-importanteng sasabihin sa kanila. Sa harapan nila'y nandun ang makapal na mga documents na ipinahanda ng kanyang kapatid sa kanyang secretary na kung hindi nagkakamali si Nati ay may kaugnayan sa kanyang kumpanya na hinahawakan. Hindi niya alam kung bakit kinakailangan nandun pa rin siya gayong hindi naman siya ang tatanggap noon kung hindi ang kanyang hipag. Kumbaga ay support lang siya. Ginagawa lang silang witness ng kapatid niya na alam niyang masakit din sa kalooban ng kanilang mga magulang. Medyo natawa siya doon, ngunit hindi niya na ipinakita pa sa kanila. Nagawa pa kasi niya mag-absent sa trabaho ng araw na yon nang dahil lang dito. Napag-isipan niya na ang lahat. Pwede naman siyang tumulong sa hipag kahit na may trabaho siya. Nag-usap na rin sila ng head niya na papayagan siya nitong maging work from home kung kinakailangan niyang gawin ang bagay na to. Mabuti na lang at mabait. Wala nang kahit na anong tanong na naisip niyang dahil isa siyang Bentacourt. Buong share na 65% sa kanilang pamilyang negosyong nilipat ni Nick kay Krisa at wala silang anumang naging reklamo sa bagay na yon. Salit-salitan lang sila ng tingin. Iba pa ang South Asia Group na tanging si Nick lang ang nagmamay-ari kaya lahat yon ay mapupunta sa kanyang asawa. Ang law firm at iba ko pang kumpanya ay maaring manahin ng ating mga anak at mga anak ni Nati. Ngunit ang South Asia Group ay gusto kong maging sayo lang, Krisa. Ikaw nang bahalang mamahal at gawin ang nais mong gawin. Ipapaalam ko sa mga professional managers na tulungan ka habang nangangapa ka pa sa pagpapatakbo nun. Naroon din ang sekretary ko kaya hindi ka mahihirapan. Saka nariyan din si Nati.
Kinilabutan si Nati sa tinurang yun ng kapatid na animoy nag-iiwan ito ng last will niya. Hindi na niya matagalan pang bagay na yun at nag-react na. Kailangan malaman niyang totoo. Hindi pwedeng ganito. Kuya Nick, are you leaving ba? Kung makapagbiling ka parang last will mo na. Ano bang sakit mo ha? Hindi ba't gagaling ka naman? Bakit kailangan ganyanin tong mga pinagsasabi mo? Nagdedeliryo ka na ba ha? Umayos ka. Nilingon siya ng mga kaharap. Ilang beses na kumurap si Nick na parang pinipigilan ang kanyang sarili na may sabihin. Tumaas at baba pa ang kanyang magkabilang balikat. Humugot ng malalim na hininga. Ang sabi mo, may cure. Ano tong ginagawa mo? Ibinibilin mo ng lahat. Sumagot ka, Kuya Nick. Ani natin na may nakikinig na sa kanyang lalamunan. Na alam niyang kapag hindi napigilan ay magiging luha niya na. Natalia, siyaway ng kanyang ina na parang sinasabing wag nang umangal pa sa kanyang kapatid. Ako lang bang walang alam? Yung totoo, may taning na ba ang buhay ni Kuya Nick? Bakit kailangan may lipatan? Ano ba talagang problema niya? Hindi ba ako parte ng pamilyang ito para manahimik na lang? Doon parang nahimasmasan si Krisa na napalingon na sa kanyang hipag na nagbabadya na ang pag-iyak. Naging eye-opener sa kanyang ginagawa ng asawa na hindi niya pinansin at inisip na normal lang yun. Oo nga naman Nick, hindi mo kailangang ibigay sa akin ang lahat. Hindi ka naman aalis hindi ba? Dito ka lang. Pwede namang sa'yo pa rin nakapangalan ang lahat ng shares. Hindi mo kailangang ilipat lahat sa akin. Pwede kitang tulungan kung nahihirapan ka. Kami ni Nati. Tutulungan ka naming mamalakad ng kumpanya. Maaaring makonfine ako sa hospital. Ano? Bakit kailangan ka makonfine? Natalia. Saway na ng kanyang ama na wala pa ring pakialam ang babae. Sabihin mo nga sa amin, may iba pa bang komplikasyon kaya ganyan ka umasta? Bakit ganito, Kuya Nick? Naiyak ng boses ni Nati na dinadaanan na lang niya sa pagtaas noon para naman hindi bumuhos ang kanyang mga luha. Sumasama ng pakiramdam niya dahil nararamdaman niyang may mali sa kapatid niya at hindi nito yun magawang masabi sa kanila. Ganun na lang ang pagkagulantang sa mukha ni Krisa na nasa asawa ng mga mata. Bago pa muling mag-react si Nati at awayin ng kapatid ay umiyak na si Krisa. Lumakas pa ang singhot nito na hindi nagtagal ay bumuhos na ang luha. Niyakap na ito ni Nick na wala pa rin namang ibang sinabi. Nanatili siyang tahimik at tikom ang bibig. Walang sino man ang makabasa kung anong nilalaman ng isipan ng dating abogado kahit na ang kanyang ama. Tahan na Krisa, wala kang dapat na iyakan. Gusto ko lang i-secure ang future na hindi natin alam. Hindi ako aalis. Walang aalis. Sa tingin mo ba magagawa ko yun sa inyo ni Nixa? Ha? Punas na ni Nick sa kanya ng mga luha gamit ang likod ng palad. Hindi alintan ang mga matang nagmamasid sa kanila doon. Tumayo na doon si Nati. Hindi niya na kayang manatili pa dahil nadadala na siya sa emosyon ng hipag na bahang-bahana. Kung hindi siya aalis doon, baka hindi lang si Chris ang bumaha ang luha dahil konti na lang ay paiyak na rin siya. Hindi naman siya pinigilan ng mga magulang. Lihim siyang umiyak sa loob ng kanyang silid. Doon ibinuhos ang lahat ng kanyang hinanakit. Ikinulong niya lang doon ang kanyang sarili at hindi na muling lumabas. Wala pa man ay naawa na siya sa hipag at pamangkin niya. Siyang kapatid nga lang ay nasasaktan na. Paano pa kaya ang kanyang mag-ina? Mas mahirap yun kung pakakaisiping mabuti. Umalis na ang lahat ng mag-anak ni Nani kaya hindi man lang lumabas ulit si Nati. Medyo sumama ang pakiramdam niya dala ng sama ng loob niya sa mga nangyayari. Kinagilap ni Nati ang kanyang cellphone at tinawagan na si Gaston. Wala na siyang pakialam kung sagutin yun ng gobernador o hindi. Ang kailangan niya ngayon ay makakausap. Gusto niya maglabas ng saloobin, ngunit hindi niya feel na kay Peter yun gawin. Kung maglalabas siya ng mga hinaing na kagaya noon, naisip niyang sa gobernador na gawin. Natalia, ilang minutong ring pa lang ay sagot na ni Gaston sa tawag na sa mga sandaling yon ay nasa opisina. Nandidilat ang mga matang tinitigan ni Nati ang screen ng kanyang phone. Baka namali lang siya ng tingin at hindi naman talaga nito sinagot. Ngunit tumatakbo naman ang seconds ng tawag doon. Busy ka? Pausang boses niyang tanong na itinapon ng hiya. Hindi. Bakit ka napatawag? May problema ba? Sa katunayan ay bisang gobernador ng mga sandaling yon, ngunit nang marinig niya ang boses ng babae ay hindi niya mapigilang magsinungaling. Meron siyang meeting at hinihintay na siya ng sekretary na lumabas. Nakatayo na ito sa may pintuan natapos na tawagin siya.
Muli pang napasulyap to kay Gaston nang makitang may kausap siya sa cellphone na mukhang importante. Bumuka ang bibig ni Gaston sa sekretary at walang boses na sinabing importante ang tawag kaya maghintay siya kung kailan matatapos. Si Brixton? Sinabi ni Gaston sa malakas na boses para marinig ng kanyang sekretary na napilitang lumabas na upang sabihin sa mga naghihintay na mas importante ang tawag at i-reschedule na lang ang meeting. Ayos lang siya. Umiiyak ka ba? Anong nangyari? Walang gatol at pakundangan na sinabi ni Nati ang lahat ng gusto niyang sabihin sa gobernador. Hindi siya nagtira ng kahit na ano dahil gusto niyang ilabas ang lahat ng kanyang hinanakit sa kapatid. Pati ang tungkol sa paglilipat ng kumpanya kay Chris ay nagawa niyang ibulalas. Ngunit nag-focus siya sa nakakabahalang behavior ng kapatid niyang yun. Gusto niyang humingi ng opinyon nito sa mga nangyayari. Baka kasi may nabanggit dito si Krisa na nasabi ng kanyang asawa. Ang totoo ay gusto niyang makasagap ng balita. Yun lang ang siyang nais niya. Tahimik lang naman si Gaston na pinakinggan ang hinanakit niya. Sigurong lala ng lagay niya. Ano sa tingin mo? Ang sabi niya naman may cure pa. Pero bakit kailangan ilipat? Nakakapagtaka. Doon pa lang parang bigla na lang ako hindi makampante. Pwede naman kasing pangsamantala lang naman, hindi ba? Hindi sa hinahabol ko yon dahil sa pamilya namin at wala naman akong pakialam. Ang concern ko lang ay si Kuya Nick. Sa ginagawa niya as if mawawala na siya sa mundo. Pinagnilaya ni Gaston ang lahat ng sinabi ni Nati. Nagulat siya sa balita, ngunit hindi niya na isinatinig. Ang buong akala niya ay ayos lang sa kanilang lahat dahil wala namang nababanggit ang kanyang pamangkin. Hindi niya nga rin nakakausap ang pamangkin sa sobrang pagkabisi niya. Minsan na lang, kung hindi pa ngayon sinabi ni Nati, wala siyang malalaman. Nalungkot siya sa krisis na pinagdadaanan ng mag-asawa. Calm down, Nati. Paano ko kakalma? Mataas ang tonong tanong ni Nati na hindi na napigilan ng sariling boses. Ganun ang mga nangyayari sa kanya. Hindi na lang niya diretsuhin kung iiwanan niya na kami. Para naman makapag-spend pa kami ng panahon sa kanya. Hindi yung dinadaan niya kami sa ganito. Gusto niya bang biglaing kami na iwan? Naisip ko nga baka may taning ng buhay niya. Hindi niya lang sinasabi sa amin kaya siya ganito. Ilang segundong natahimik ang pagitan nila. Napapahiya namang kinagat ni Nati ang labi. Nagsusumbong lang siya pero bakit siya ang mas matapang? Wala rin namang alam doon si Gaston. Malay ba nito doon? Aneurysm is not a joke, Nati. Baka inihahanda lang ni Atty. Bentacourt ang kanyang sarili. Baka nalilito lang din siya. Naguguluhan. I am sure, kung nasasaktan kayo na sa paligid niya, mas nasasaktan siya. Puno ng pag-intindi na sagot ni Gaston dahil yun na ang kanyang nakikitang maaring maging rason. Nasasaktan siya kaya gusto niyang idami ang mga nasa paligid niya. Ganon? Paano naman kami na makakapag-isip nito ng matino? Mahalaga siya sa amin. Sana man lang naisip niyang bagay na yun. Napakurap na ng mga mata niya si Gaston na pagtanto niya na hindi pa rin kaya ni Nati na i-handle ang kanyang emosyon pagdating sa mga bagay-bagay. O baka nga dahil lang yon sa kanyang kapatid. Natalia, you need to cool down. Kahit na magwala o mag-alboroto ka, nothing would change. Go with the flow, ika nga. Masasan ba't sasabihin din sa inyo ng kapatid mong totoong kalagayan niya? For just respect his decision. Susubukan ko siyang kausapin kapag may nalaman ako. Babalitaan kita kaagad, ha? Walang kwentang sinabi ni Gaston para kay Nati, ngunit pakiramdam ng babae, kahit na ganun lang yun kasimple ay mabilis siyang kumalma. Humupa ang sama ng loob niya para sa kapatid. Yung agam-agam niya ay mabilis na nawalat na palitan ng kapayapaan sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Para siya nitong niyakap ng mahigpit at inalo. Ganun ang pakiramdam niya ng mga sandaling yon. May sasabihin ka pa ba? I have to go. May meeting akong kailangang puntahan at hindi ko pwedeng i-reschedule. Tatawagan kita pagkatapos ng meeting namin mamaya. Katakataka na hindi nagalit noon si Nati at basta nalang pumayag. Kung dati magdadaman siya na mas uunahin ito kumpara sa ibang bagay. Masasabi ni Gaston na yun ang malaking pagbabago ni Nati. Okay. Hindi naman si Nati umaasang tatawagan ito dahil alam niyang trabaho ang palaging priority ng gobernador. Ganun pa man ay hindi niya mapigilan na mapangiti matapos na mamatay ng tawag. Kalmado pa rin talagang lalaki na hindi niya alam kung kilala ba ng katawan nito ang salitang panik. Palagi itong may nahahanap na kakalmahan kahit na ang sitwasyon na hindi niya maayos at dapat nang ikataranta ng lahat. Huwag ka nang umasa natin na tatawag yun. Pampalubag niya lang ng loob yun. Anito sa kanyang sarili na bumulagta ng padapa sa kanyang kama at ipinikit ng mga mata niyang medyo mahapdi na.
Ginulat ni Gaston si Nati. Mga 2 oras ang lumipas at muli itong tumawag. Humupa na noon ang emosyon ni Nati na biglang wala nang masabi sa gobernador. Kung anong daldal niya kanina, taliwas na siya doon ngayon. Para siyang naging pipi sa ginawang yon ng gobernador. Marahil ay dahil hindi siya nag-i-expect na tatawag to. Hindi rin naman sila gaanong nagtagal na magkausap. Kinuha ni Nati ang anak na si Brixton at siyang pinaharap sa ama sa ginawa nitong video call. Tuwang-tuwa doon ng bata na itinuturo ng paulit-ulit ang amang nasa screen. Bigla tuloy nangulila dito si Gaston na parang nais tong yakapin ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Brixton. Bibisitang datit baka ngayong weekend. Anong gusto mong pasalubong? Napapiksi na si Nati nang marinig niya yon. Kagaya kanina, hindi na lang niya ginawang excited ang sarili. Dahil baka mamaya ay umasa lang siya sa kanya tapos ay wala rin namang mapapala. Sasama na naman ang loob niya. Ang gagawin niya ay hindi na naman siya mag-expect sa kanya dahil pihadong masasaktan lang din siya. Iisipin niya na lang na wala itong pangakong binitawan sa kanya. Babay na si Daddy Brixton. Bye, Daddy! Sunod naman sa kanya ng batang nahihiyang ikinaway na ang 2 kamay. Strawberry! Tumawa si Gaston ng malakas nang utal na sabihin ni Brixton ang strawberry. Alright, Brixton, dadalhan ka ni Daddy ng maraming strawberry. See you soon. Malapad ang ngiti ni Gaston habang nakatingin sa screen. Wala yun sa anak niya kundi nasa mukha ni Nati na kalahati lang ang nakikita sa screen. Ngunit nakikita niya ang excitement nito sa mga mata sa sinabi niya. See you soon, Natalia. Wala sa sariling nausal niya bago pa maputol ang tawag at maging blanco ng screen na hawak at nakaharap na cellphone. 3 araw lang ang lumipas at kating-kati ang buong katawan ni Gaston na bumaba na ng Manila. Dumiretso siya ng Batangas, sa villa ni Nick at Criza. Hindi niya rin ipinaalam kay Nati ang maaga niyang pagbaba para kung sakali man hindi to mag-expect na dadaan siya sa mansyon ng mga benta court dahil baka hindi niya mapanindigan at umakyat siya kaagad sa weekend. Muling bababa. Papasok pa lang ng villa ay nakaramdam na ng lungkot si Gaston. Iba yun kada pupunta siya doon. Mabigat, puno ng agam-agam at mga hinuha. Kung totoo ang sinasabi sa kanya ni Nati, malamang malungkot din si Nick. Naisip niya na mahirap talaga kapag kalusugan ang naningil sa katawan ng isang tao. Wala kang laban kahit na gaano karami ng pera o kahit katalino mo pa. Kagaya na lang ng asawa ng pamangkin niya. Nasa kanya ng lahat ngunit nagkasakit pa rin talaga to. Health is wealth. Nausal ni Gaston na tuloy-tuloy pa rin ang hakbang papasok ng mga paa niya.